Mabuhay po kayong lahat. Ako po si Dra. Ligaya Santos at malugod ko kayong tinatanggap sa aking channel. Ngayon po, ating susuriin ang isang paksa na pinamagatang ang kapangyarihan ng langis ng niyog. Isang holistic na gabay sa kagandahan at kalusugan. Mga minamahal kong taga-subaybay, may isang pakiramdam na sa tingin ko ay naranasan na ng marami sa atin, ngunit bihirang bigyan ng pangalan. Ito ang pakiramdam na sinubukan nating gawin ang lahat para sa ating sarili, inalagaan ng mabuti at nakinig sa maraming payo. Ngunit sa kaibuturan, mayroon pa ring kaunting pagdududa. Ginagawa ba natin ang tama o sinusunod lang natin ang nakasanayan ng karamihan? Ang tanong na iyan ang nagbigay daan sa video na ito. Ngayon, hindi ako magdadala sa inyo ng isang komplikadong paraan ni hindi ako magpapakilala ng bago o marangyang bagay. Ihaharap ko lang ang isang napakapamilyar na sangkap na sa tingin ng marami ay wala nang bagong sasabihin tungkol dito, ang langis ng niyog. At dahil nga sa sobrang pamilyar at madaling mahanap, ang langis ng niyog ay madalas gamitin ng basta-basta. Pahiran lang, subukan lang. Gawin kung ano ang sinabi ng iba. Bihira ang seryosong humihinto upang magtanong, bakit langis ng niyog? Paano ito nakakaapekto sa ating katawan? At ginagamit ba natin ito ng tama o nagkakamali tayo? Nais kong ibahagi ito sa inyo ng buong katapatan. Ang video na ito ay hindi naglalayong magbigay ng isa pang tip sa kagandahan. Ginawa ito upang tulungan kayong maunawaan muli ang isang sangkap na tila simple, ngunit kung gagamitin ng tama, ay maaaring ganap na baguhin ang paraan ng pag-aalaga natin sa ating katawan araw-araw. Hindi nagkataon lamang na libu-libong taon na ang nakalipas sa Ayurvedic medicine, ang puno ng niyog ay tinawag na puno ng buhay. Hindi rin nagkataon na sa kalikasan, tanging gatas ng ina at langis ng niyog lamang ang naglalaman ng mataas na antas ng lauric acid. Hindi inayos ng kalikasan ang anumang bagay ng basta-basta. Ang anumang lumalabas sa pinakamalinis na pinagmumula ng buhay ay madalas na may malalim na papel, ngunit sa modernong buhay, madalas nating tinitingnan ang langis ng niyog bilang isang simpleng remedyo, samantalang ang tunay nitong esensya ay nakasalalay sa kakayahan nitong magpakain at magpanumbalik ng biological protective layer ng katawan. Ito ang nagtatakda kung ang balat ay malusog o hindi, kung ito ay makakapagpanatili ng natural na moisture, at kung ang pagtanda ay nangyayari ng mabilis o mabagal, kung inalagaan nyo na ng husto ang inyong balat, ngunit mahina pa rin ito. Kung gumamit na kayo ng maraming produkto, ngunit pakiramdam nyo ay mas nagiging manipis at madaling iritahin ang inyong balat. Kung narinig nyo na ang langis ng niyog ay mabuti ngunit matagal na ninyo itong ginagamit at hindi nakakakita ng epekto, malamang na ang problema ay hindi sa langis ng niyog kundi sa paraan ng pagkaunawa at paggamit natin dito. Ang video na ito ay ginawa upang tugunan ang mahalagang puntong iyon. Pagkatapos panoorin ang buong video na ito, hindi ko inaasahan na matatandaan ninyo ang bawat detalye. Umaasa lang ako na makakuha kayo ng isang mas mahalagang bagay, isang bagong pananaw. Isang pananaw na makakatulong sa inyo na maunawaan na ang kagandahan ay hindi ang pagdaragdag ng maraming bagay sa katawan, kundi ang pagpapanatili at pagprotekta ng kung ano ang likas na taglay ng katawan. Hindi ito ang malakas na interbensyon kundi ang pagsunod sa natural na mekanismo, ang 7 paraan ng paggamit ng langis ng niyog na ibabahagi ko ay hindi naglalayong lumikha ng mabilis na epekto. Ang mga ito ay mabagal, ngunit matibay. Sapat na simple upang magawa ng sinuman, ngunit sapat na tama upang ang katawan ay tunay na makinabang, mula sa balat at buhok hanggang sa mas malalim na proteksisyon na layer sa loob. Kung naghahanap kayo ng isang komprehensibo, ligtas, at pangmatagalang paraan ng pagpapaganda na hindi nangangailangan ng labis na mamahaling produkto, mangyaring bigyan ng kaunting pasensya ang video na ito. Huwag magmadaling mag-skip dahil bago tayo maging maganda, kailangan nating gawin ng tama at upang magawa ng tama,
kailangan nating maunawaan. Ngayon, inaanyayahan ko kayong samahan ang channel na ito upang tuklasin ang 7 paraan ng paggamit ng langis ng niyog, hindi ayon sa lumang nakasanayan, kundi ayon sa isang bagong pananaw upang sa bawat araw na lumipas, hindi lang kayo maging mas maganda, kundi maging mas panatag din kayo sa inyong sariling katawan. 1. Paglilinis ng balat. Gamit ang langis ng niyog. Ang unang paraan sa ating holistic na paglalakbay sa kagandahan na mayroon lamang isang bote ng langis ng niyog ay ang paglilinis ng balat gamit ang langis ng niyog. Nagsisimula tayo sa paglalakbay na ito sa pinakamahalagang lugar, ang mukha, hindi dahil ang mukha ang unang nakikita ng ibang tao, kundi dahil ito ang lugar na pinakamadalas masira araw-araw mula sa dumi, make-up, sikat ng araw, hanggang sa maling paraan ng pag-aalaga ng balat na akala natin ay tama, may isang napakakaraniwang pagkakamali na halos lahat ng kababaihan ay nagawa na. Naniniwala tayo na ang balat ay kailangang squeaky clean upang maging malinis. At dahil sa paniniwalang iyon, gumagamit tayo ng mga panlinis ng mukha na may malakas na detergent, gumagawa ng maraming bula, at hinuhugasan hanggang sa ang balat ay maging mahigpit at creaky, iniisip na naalis na ang lahat ng dumi. Ngunit sa katotohanan, kabaligtaran ang nangyayari. Kapag ang balat ay masyadong nalinis, ang natural na lipid layer, ang proteksisyon na harang ng balat ay nawawala rin. Nawawalan ng kakayahan ang balat na panatilihin ang sariling moisture at protektahan ang sarili, at ang proseso ng pagtanda ay nagsisimulang mangyari ng mas mabilis araw-araw. Sa aking channel, hindi ko pinipili ang paglilinis sa pamamagitan ng pagkawasak. Pinipili ko ang isang napakapangunahing prinsipyo ng kalikasan at pisika. Ang langis ay nagtutunaw ng langis. Ang sebum, makeup residue, sunscreen, lahat ay may likas na langis. At ang pinakamahusay na paraan upang alisin ang langis ay hindi ang malakas na sabon, kundi ang isang angkop na langis. Iyon ang dahilan kung bakit ang langis ng niyog ay lumalabas sa paraan number 1. Ang paggawa nito ay napakasimple, ngunit kailangang gawin ng tama. Kumuha kayo ng maliit na dami ng purong langis ng niyog sa inyong palad, dahan-dahang ikalat upang uminit ang langis sa temperatura ng katawan. Pagkatapos ay ipahid ng direkta sa tuyong mukha kahit na may makeup, sunscreen o dumi. Dahan-dahang imasahe sa loob ng halos 2 minuto. Sa loob ng panahong ito, ang langis ng niyog ay lalagos ng malalim sa bawat butas, magtutunaw ng matigas na sebum, oxidized excess oil, at makeup residue, mga bagay na mahirap linisin ng lubusan ng ordinaryong panlinis ng mukha. Sa puntong ito, nais kong linawin ang isang napakahalagang punto upang hindi kayo magkamali sa pagkaunawa at paggawa. Ang purong langis ng niyog ay hindi pang industriyang makeup remover oil. Wala itong emulsifying agents. Kaya, ang ordinaryong tubig, kahit mainit na tubig, ay hindi ganap na makakapaghugas ng langis ng niyog sa balat. Ang tamang at pinakaligtas na paraan ay ito. Pagkatapos ng pagmamasahe, gumamit ng malambot na tela na binasa ng mainit na tubig, pigain, at dahan-dahang punasan ang langis sa mukha. Ang init ng tela ay makakatulong sa pagbukas ng mga butas, habang ang hibla ng tela ay aalisin ang lahat ng labis na langis at dumi na natunaw. Pagkatapos ng hakbang na ito, ipagpatuloy ang paghuhugas ng mukha gamit ang isang banayad na panlinis ng mukha, kaunting bula, at balanced pH. Ito ang paraan ng paglilinis na tinatawag ng mga beauty expert na double cleansing. Sa madaling salita, ang langis ang nag-aalis ng dumi, at ang panlinis ng mukha ang naglilinis ng husto. Ito rin ang paraan ng paglilinis na ginagamit ng maraming beauty blogger sa buong mundo, araw-araw, at binibigyang diin sa aklat na itinuturing na Biblia ng pangangalaga sa balat ng Hapon, ang The Japanese Skincare Revolution ni Chizu Saeki, kung saan sinasabi niya na kung ang balat ay hindi nalilinis ng tama, ang lahat ng kasunod na hakbang sa pangangalaga ay walang saysay.
Ang halaga ng langis ng niyog ay nakasalalay sa pagiging natural nito. Walang fragrance, walang synthetic emulsifiers, walang alcohol. Lalo itong angkop para sa mga gustong pangmatagalang pangangalaga sa balat. Gustong bumalik sa pagpapakain ng balat sa pinakamabait, pinakamatibay, at pinakamababang panganib na paraan. At nais ko ring sabihin ng patas. Hindi ganap na pinapalitan ng langis ng niyog ang mga espesyal na makeup remover oil sa lahat ng sitwasyon. Kung minsan ay gumagamit kayo ng mabigat na makeup, gumagamit ng waterproof products, mas mabilis pa rin ang pang-industriyang makeup remover oil. Ngunit sa mga araw na light makeup lang o sa mga nagbibigay prioridad sa pagiging minimalist, ligtas, at pagpapanumbalik ng balat, ang langis ng niyog ay isang napakagandang opsyon. Ang mga baguhan sa pangangalaga ng balat ay magtatanong kung alin ang mas mahusay. Ang nakakaintindi sa balat ay magtatanong, paano ko aalagaan ang aking balat ngayon? Ipinapaalala sa atin ng langis ng niyog ang isang napakahalagang bagay. Ang paglilinis ay hindi pagtanggal, kundi paggalang sa balat. At kung ngayon ay hindi pa kayo nakakaalam kung saan magsisimula sa pangangalaga ng balat ngayong gabi, subukan ninyong ilapat ng tama ang paraan ng paglilinis gamit ang langis ng niyog na ibinahagi lamang ng aking channel. Sa isang beses lang na paggawa ng tama, mararamdaman ninyo ng malinaw na ang balat ay hindi lang mas malinis kundi mas banayad din, mas malambot at mas madaling huminga. At kapag ang balat ay nalinis ng maayos, iyon na ang oras upang lumipat sa paraan number 2, kung saan ang langis ng niyog ay hindi lang naglilinis kundi nagsisimula na ring magpakain at magpanumbalik ng mas malalim mula sa loob. 2. Natural na pagpapabata gamit ang guasya at langis ng niyog. At kapag ang balat ay nalinis ng tama, ginagalang, at pinananatili ang natural nitong layer, hindi tayo dapat magmadaling magpahid ng maraming bagay sa mukha dahil ang paglilinis ay simula pa lamang. Para sa tunay na pagpapabata, kailangan nating gumawa ng mas malalim na bagay. Gisingin ang natutulog na daloy sa ilalim ng balat. At iyon din ang dahilan kung bakit sa paglalakbay na ito ng holistic na kagandahan na mayroon lamang isang bote ng langis ng niyog, inilalagay ko ang paraan number 2 sa isang napakahalagang posisyon. Natural na pagpapabata gamit ang guasya at langis ng niyog. Bago tayo magsalita tungkol sa siyentipikong mekanismo, hayaan ninyo akong magkuwento sa inyo ng isang tunay na nangyari sa akin. Isang araw, habang nagtatrabaho ako, dumating ang aking ina. May dalang kahon ng isda. Pagpasok pa lang sa pinto ay agad niyang sinabi, "Anak, may langis ng niyog pa ba tayo? Pwede bang humingi ako ng kaunti para ihagod sa mukha ko?" Nagulat ako at nagtanong, "Hahagodin sa mukha? Ma, bakit ihahagod sa mukha?" Ngumiti ang aking ina. "Kasi noong isang araw, binigyan mo ako ng flat stone na iyan. Sabi mo, pahiran ko ng langis at ipahid sa mukha." Nitong nakaraang mga araw, habang nag-eehersisyo ako, ang mga kaibigan ko ay nagkakagulo sa pagpuri na bakit daw ngayon ay mukha akong mas bata at mas mapula ang aking mukha. Sabi ko, ginawa ko lang ang sinabi mo. Kaya hinanapan nila ako ng langis ng niyog, naubos ko na at hindi pa ako nakakabili. Pagkatapos ay bumulong ang aking ina ng isang bagay na lagi kong tatandaan at nakakagulat. "Anak, mula nang gawin ko ito, paghiga ko sa gabi ay nakakatulog na ako agad." Pakiramdam ko ay gumaan ang aking isip. Napangiti ako at sinabi, "Ma, ang tawag diyan ay lymphatic drainage massage, hindi paghahagod sa mukha." Winagayway ng aking ina ang kanyang kamay. "Ay naku, kahit ano pa ang tawag, basta maganda ang epekto." At mga minamahal kong taga-subaybay, ang simpleng pahayag na iyon ang siyang tumama sa pinakamalalim na esensya ng pagpapabata na kinikilala ng parehong Eastern at Western medicine. Ang flat stone na ginamit ng aking ina ay tinatawag sa mundo na gua sha. Sa traditional Chinese medicine, ang pamamaraang ito ay ginagamit ng libu-libong taon na may layunin na buksan ang mga meridian, pasiglahin ang qi at dugo,
at palayain ang mga bara na nasa ilalim ng balat. Sa pananaw naman ng modernong medisina, ang mga manipis na kilos na iyon ay tinatawag sa isang napakaagham na pangalan, lymphatic drainage. Bakit napakahalaga nito? Dahil ang pagtanda ay hindi kailanman tungkol lamang sa ilang kulubot sa ibabaw. Nagsisimula ang pagtanda kapag nabara ang mga daloy sa loob. Sa ating katawan, mayroong isang napaka-espesyal na sistema na tinatawag na lymphatic system. Maaari ninyo itong isipin bilang isang sistema ng paglabas ng dumi. Ngunit hindi tulad ng circulatory system na may puso bilang bomba, ang lymphatic system ay walang bomba. Ito ay gumagana lamang kapag tayo ay gumagalaw o kapag mayroong puwersa mula sa labas. Kapag nabara ang lymphatic fluid, ang mukha ay mamamaga, ang balat ay magiging mapurol at mukhang pagod tayo kahit sapat ang tulog. Kapag naialis ang bara sa lymph, ang mukha ay gagaan. Ang mga kalamnan ng mukha ay hihigpit. Ang balat ay magiging maliwanag at mapula ng natural. Iyon ang dahilan kung bakit mas madaling nakakatulog ang aking ina at gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi ito sa lamangka, kundi dahil nailabas ang mga toxin, nakapagpahinga ang nervous system at naibalik ang daloy ng buhay. Ngunit mga minamahal kong taga-subaybay, hindi kayang mag-isa ng guwasya. Kung gagamitin lamang ang tuyong bato sa balat, magiging malaki ang friction at madaling makasira sa balat na likas na malambot. Kaya, kailangan nito ng isang perpektong kasama. At dito, ang langis ng niyog ay hindi lumalabas dahil ito ay mura o pamilyar, kundi dahil ito ay angkop sa biological na aspeto. Ang unang kalamangan ng langis ng niyog ay ang sapat na natural na lubricity nito na tumutulong sa batong mag-slide ng maayos nang hindi hinihila ang balat. Ang pangalawang kalamangan ay ang mabagal na kakayahan nitong sumipsip, hindi mabilis sumingaw ang langis tulad ng serum, kaya may sapat na oras para sa isang 10 hanggang 10 minutong masahe. At ang pangatlong napakahalagang kalamangan, ngunit bihirang banggitin, ay sa proseso ng masahe, ang vitamin E at lauric acid sa langis ng niyog ay malalim na sumisipsip, parehong nagpapakain at nagpapanumbalik ng balat mismo sa panahon ng paggamot. Sa siyentipikong pananaw, maraming pag-aaral na inilathala sa Journal of Cosmetic Dermatology ang nagpapakita na ang regular na lymphatic drainage massage ay nakakatulong na mapataas ang microcirculation ng dugo, bawasan ang pamamaga at mapabuti ang elasticity ng balat pagkatapos lamang ng ilang linggo. Sa pananaw naman ng Eastern medicine, ang pamamaraang ito ay direktang nakakaapekto sa atay at bato. Ang atay ay namamahala sa mga tendon at kalamnan, at elasticity, ang bato ay namamahala sa kakanyahan, na siyang ugat ng pagpapabata. Kapag ang ki at dugo ay dumadaloy ng maayos, at ang kakanyahan ng dugo ay naitulak, ang balat ay natural na magiging makinis, at ang mga kalamnan ng mukha ay kusang hihigpit nang walang anumang marahas na interbensyon. Ang paggawa nito ay napakasimple. Kailangan nyo lang tandaan ang 3 salita: bukas, daloy, sarado. Una, buksan ang daanan. Pahiran ng manipis na layer ng langis ng niyog ang mukha at leeg. Gumamit ng kamay o guwasya at dahan-dahang ihagod ang collarbone mula sa gitna patungo sa balikat ng 5 hanggang 7 beses. Pagkatapos, ihagod mula sa ibaba ng tainga patungo sa leeg pababa sa collarbone. Ang hakbang na ito ay parang pagbubukas ng saksakan upang hindi bumara ang drainage mamaya. Susunod, lymphatic drainage sa mukha. Laging ihagod sa direksyon mula sa loob palabas, mula sa ibaba pataas. Mula sa baba, ihagod pababa sa jawline hanggang sa ibaba ng tainga upang iangat ang kalamnan. Mula sa dulo ng ilong, ihagod palabas sa cheekbones at templo upang bawasan ang pamamaga at gawing mas payat ang mukha. Para sa mga ngiti, dahan-dahang ihagod mula sa loob pataas, huwag hilahin ng pahalang. Sa paligid ng mata, dahan-dahang ihagod mula sa panloob na sulok patungo sa panlabas na sulok ng mata. Sa noo, ihagod mula sa gitna ng noo patungo sa magkabilang templo. Ang puwersa ay dapat na banayad,
mabagal, at pare-pareho na parang nagpaplansa ng manipis na seda. Sa wakas, isara ang lymphatic system. Ihagod mula sa templo patungo sa tainga, pagkatapos ay mula sa ibaba ng tainga, ihagod pababa sa leeg patungo sa collarbone, at muling ihagod ang collarbone palabas sa balikat. Ito ang hakbang sa pag-aalis ng fluid at toxins mula sa mukha, na nagbibigay ng pakiramdam na mas gumaan. Pagkatapos, dapat ninyong linisin muli ang mukha. Dahil walang emulsifier ang langis ng niyog, punasan ang mukha ng mainit na tela muna, pagkatapos ay hugasan muli ng banayad na panlinis ng mukha. Kapag malinis ang balat, hindi ito magiging barado at hindi magkakaroon ng pimples. Pagkatapos, magpahid ng moisturizer tulad ng dati at matulog. Kailangan lang ng 5-7 minuto sa bawat session. 3 hanggang 5 beses sa isang linggo ay sapat na. Ang pamamaraang ito ay hindi magpapabata sa inyo sa loob ng isang gabi, ngunit ibinabalik nito sa katawan ng isang napakahalagang kakayahan na nawala sa atin sa paglipas ng panahon, ang kakayahang mag-regenerate ng sarili. Kapag naibsan ang daloy, mararamdaman ninyo ng malinaw, ang mukha ay gagaan ng malinaw, ang balat ay mas mamumula, ang mga kalamnan ay hindi na mabigat, at lalo na, sa gabi, mas madaling makakatulog, mas malalim, at mas tahimik ang tulog. Sa Eastern Medicine, tinatawag itong pagbukas ng mga meridian, pagpapakilos ng ki at dugo. Sa modernong siyentipikong pananaw, ito ay lymphatic drainage at pagtaas ng microcirculation sa ilalim ng balat. Magkaiba man ang tawag, iisa lang ang esensya. Kapag naibsan ang panloob na daloy, kusang magaganap ang pagpapabata nang walang sapilitang interbensyon. At mga minamahal kong taga-subaybay, ito ang paraan kung paano nakakatulong ang langis ng niyog na mapabuti ang kagandahan sa isang napakamatalinong paraan. Hindi ito ang nagmamadaling pagpapaganda, hindi ito ang marahas na interbensyon, kundi ang pagpapakain mula sa loob upang ang katawan ay kusa na umayos at magpanumbalik. Taos-puso akong umaasa na susubukan ninyo ang pamamaraang ito dahil hindi lamang ito mabuti para sa balat, kundi napakabuti rin para sa isip at kalusugan ng kababaihan. Subukan ninyo. Naniniwala ako na mula pa lang sa unang beses ay mararamdaman ninyo ang napakalinaw na ginhawa. Minsan, tulad ng sinabi ng marami sa akin, sila ay na-addict sa pamamaraang ito nang hindi namamalayan dahil ang pakiramdam ng pagpapahinga, paggaan, at ginhawa na dulot nito ay napakahirap talikuran. Kung naghahanap kayo ng isang natural, malambot, madaling gawin sa bahay, at pangmatagalang paraan ng pagpapabata, ito ang imbitasyon para sa inyo. Subukan ninyong damhin at hayaang magsalita ang inyong katawan. At kapag ang mukha ay maayos na, at ang ki at dugo ay dumadaloy na, pupunta tayo sa paraan number 3 kung saan ang langis ng niyog ay nagpapakita ng papel nito sa malalim na hydration at pagprotekta sa isang napakasarap na paraan. Ang hot oil treatment para sa buhok gamit ang langis ng niyog. 3. Hot oil treatment para sa buhok gamit ang langis ng niyog. Matapos ang mukha, pumunta tayo sa isang bahagi ng tao na madaling nakakalimutan ngunit nagpapakita ng edad at sigla ng isang babae nang hindi bababa sa balat, ang buhok. Hindi nagsasalita ang buhok, ngunit ang tuyot, malutong, at may split ends na buhok ay isang bulong na nagpapakita na ang katawan ay kulang sa sustansya mula sa loob. Maraming kababaihan ang sumubok ng hot oil treatment gamit ang langis ng niyog at pagkatapos ay umiling, mabigat, malagkit, at hindi gumaganda ang buhok. At ang karaniwang conclusion ay hindi hiyang ang buhok ko sa langis ng niyog. Ngunit mga minamahal kong taga-subaybay, ang totoo ay wala sa langis ng niyog. Ang problema ay nasa isang maliit ngunit mapagpasyang detalye, ang temperatura. Ang langis ng niyog sa malamig na estado ay may mga molekula na mahigpit na nakakabit. Kapag ipinahid ng direkta sa malamig na buhok, madali itong manatili lamang sa ibabaw ng hibla ng buhok na nagdudulot ng pakiramdam na malagkit, mabigat, at nakakaakit ng dumi.
Iyon ang dahilan kung bakit maraming tao ang gumagamit ng langis ng niyog ng mali at pagkatapos ay mabilis na tumatalikod dito. Ngunit kapag ang langis ng niyog ay ininit ng tama, ang buong mekanismo ay magbabago. Ang paggawa nito ay napakasimple ngunit kailangang gawin ng tama. Kailangan nyo lang ilagay ang bote ng purong langis ng niyog sa isang mangkok ng mainit na tubig sa loob ng halos 5 minuto. Huwag direktang pakuluan sa kalan, huwag hayaang kumukulo. Kailangan lang na matunaw at bahagyang mainit kapag hinawakan. Ang temperatura na ito ang siyang tumutulong sa mga molekula ng langis na lumuwag, maging flexible, at gumalaw ng mas mabilis. At ito ang matalinong punto na hindi taglay ng lahat ng uri ng langis. Sa siyentipikong pananaw, may mga pag-aaral na inilathala sa Journal of Cosmetic Dermatology na naghambing ng kakayahan ng langis ng niyog, mineral oil at sunflower oil na sumipsip sa hibla ng buhok. Ipinakita ng mga resulta na tanging ang langis ng niyog lamang na may istruktura ng straight-chain fatty acid at maliit na sukat ng molekula ang may kakayahang tumagos sa cuticle layer upang direktang pumasok sa core ng buhok cortex. Ang ibang uri ng langis ay pangunahing nagtatakip lamang sa labas, lumilikha ng instant shine ngunit hindi nakakapagpanumbalik ng panloob na istruktura. Ang mainit na langis ng niyog ay iba. Pumapasok ito sa core ng buhok upang pigilan ang pagkawala ng protina na siyang balangkas na nagtatakda ng lakas, kapal, at sigla ng hibla ng buhok. Kaya, ang unang kalamangan ng langis ng niyog sa pangangalaga ng buhok ay ang kakayahan nitong sumipsip ng malalim, hindi lamang magbigay ng ningning sa ibabaw. Ang pangalawang kalamangan ay ang kakayahan nitong protektahan ang protina ng buhok na tumutulong na mabawasan ang pagkasira at pagiging tuyot ng buhok sa paglipas ng panahon. At ang pangatlong napakahalagang kalamangan, ngunit bihirang banggitin, ay ang pagpapakain ng langis ng niyog sa buhok sa isang mabagal, matibay, at natural na paraan, hindi lumilikha ng pekeng kinis dahil sa silikon. Isang mahalagang patakaran na dapat ninyong tandaan kapag gumagamit ng langis ng niyog para sa buhok ay laging gamitin ito bago mag-shampoo. Sa larangan ng advanced hair care, ang paraan na ito ay tinatawag na pre-poo o pre-shampoo treatment. Kung magpapahid kayo ng langis ng niyog pagkatapos mag-shampoo, kapag basa pa ang buhok at bukas ang cuticle, madaling kumapit ang langis at maging malagkit. Ngunit kapag ginamit bago mag-shampoo, ang langis ay nagsisilbing protektibong layer na tumutulong upang hindi matuyo ang buhok at mawalan ng protina sa proseso ng pagligo. Ang tamang paggawa ay ganito. Pahiran ng mainit na langis ng niyog ang tuyo o bahagyang basa na buhok, mag-focus sa katawan at dulo ng buhok. Hindi kailangang pahiran ng marami sa anit kung madaling maging malagkit ang inyong buhok. Dahan-dahang imasahe upang pantay na kumalat ang langis sa hibla ng buhok, pagkatapos ay ipatuyo sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. Maaaring gumamit ng manipis na tuwalya upang mapanatili ang init. Sa huli, hugasan ng maayos gamit ang banayad na shampoo tulad ng dati. Mapapansin ninyo ang malaking pagkakaiba. Ang buhok ay magiging mas malambot, mas magaan, hindi gaanong gusot, at may natural na kintab, hindi ang pekeng kinis. Kung gagawin ito ng regular, 1 o 2 beses sa isang linggo, ang buhok ay unti-unting lalakas mula sa loob. Sa pananaw ng Eastern medicine, ang buhok ay ang labis na dugo. Kapag sapat ang dugo, ang buhok ay natural na magiging itim, makapal, at makintab. Ang langis ng niyog ay may mainit na katangian at masarap na lasa. Kung gagamitin ng tama, makakatulong ito na mapakain ang dugo, mapanumbalik ang yin, at mapangalagaan ang buhok mula sa ugat, hindi lamang ang dulo. Ang hot oil treatment na ito ay maaaring napakasimple, napakamura, ngunit kung gagawin ng tama, mas epektibo ito kaysa sa maraming mamahaling hair mask sa salon. Dahil nilulunasan nito ang ugat, hindi lamang ang panlabas na balat, at iyan ang diwa ng aking channel. Ang kagandahan ay hindi ang paggastos
ng mas maraming pera, kundi ang mas malalim na pag-unawa. Kapag naintindihan ng tama, ang pinakasimpleng bagay ay maaaring maging sikreto sa pagpapanatili ng kagandahan sa paglipas ng panahon. Ngayon, pupunta tayo sa ikaapat na paraan sa paglalakbay na ito ng holistic na kagandahan na mayroon lamang isang bote ng langis ng niyog. Ang pangangalaga sa balat ng buong katawan. 4. Pangangalaga sa balat ng buong katawan gamit ang langis ng niyog hydrolock. Mga minamahal kong taga-subaybay, mayroong isang napakakaraniwang ugali na halos 9 sa 10 kababaihan ang ginagawa araw-araw. Ngunit iilan lang ang nakakaalam na ito ang dahilan kung bakit mabilis natutuyo at mas maagang tumatanda ang kanilang balat. Iyan ay ang matapos maligo. Patuyuin ng husto ang katawan bago magpahid ng moisturizer. Sa unang tingin, tila napakalohikal nito, hindi ba? Ngunit sa biological na pananaw ng balat, ito ay isang hakbang na medyo nagmamadali. Kapag ganap ninyong pinatuyo ang balat, nawawalan ang ibabaw ng balat ng natural nitong layer ng tubig, bumababa ang temperatura ng balat, at nagsisimulang lumiit ang mga butas. Sa puntong ito, gaano man kaganda ang cream o langis na ginagamit ninyo, ang mga sustansya ay mananatili lamang sa ibabaw na nagbibigay ng pakiramdam na malagkit, ngunit hindi naman napapanatili ang tunay na moisture sa loob. At iyan ang dahilan kung bakit maraming kababaihan ang nagrereklamo. Pahid lang ng pahid, pero tuyo pa rin ang balat. Mabigat sa pakiramdam pagkatapos gamitin at hindi naman nagtatagal ang pagiging makinis. Ang pang-apat na paraan sa kagandahan na ito ay nilikha upang itama ang maling iyan. Mayroon itong napakadaling tandaan na pangalan, hydrolock o tinatawag din na waterlock. Ang prinsipyo nito ay napakasimple ngunit napakatalino. Hindi ginagamit ang langis upang magbigay ng moisture, kundi upang mapanatili ang tubig. Mangyaring pakinggan ng mabuti ang sumusunod na tagubilin. Dahil kung gagawin ng tama, ang balat ay magiging mas maganda ng malinaw. Kung gagawin ng mali, madali itong magdulot ng pakiramdam na mabigat sa balat. Pagkatapos maligo, habang basa pa at mainit pa ang katawan, huwag ninyong patuyuin agad. Kailangan lang gamitin ang tuwalya upang bahagyang alisin ang tubig upang hindi na tumulo. Pagkatapos, kumuha ng napakaliit na dami ng langis ng niyog, binibigyang diin ko, napakaliit. Halimbawa, 1 o 2 patak lamang para sa buong braso, ilang patak para sa isang binti. Hindi na kailangan ng mas marami. Dahan-dahang ikalat ang langis sa palad upang uminit, pagkatapos ay dahan-dahang ipahid sa basang balat. Sa puntong ito, magaganap ang isang napaka-interesanteng pisikal na phenomenon, ang langis ng niyog. Kapag nakatagpo ng tubig sa mainit na balat, ay kusa itong matutunaw, na lumilikha ng isang manipis na emulsyon na parang natural na lotion. Hindi ito malagkit, hindi mabigat sa balat, at mabilis na sumisipsip sa stratum corneum na lumambot dahil sa tubig at init. Pagkatapos magpahid, kailangan lang gamitin ang tuwalya upang dahan-dahang alisin ang labis na tubig sa balat. Pakitandaan. Dahan-dahang alisin, hindi kiskisin, at ito ang gusto kong linawin sa inyo ng napakalinaw. Kung gagawin ng tama, walang pakiramdam na malagkit. Ang huling pakiramdam ay hindi ang pagiging mamantika, kundi ang malambot, malamig, makinis na balat. Napaka-komportable magsuot ng damit, at pakiramdam mo ay nakakahinga ang balat. Ang dahilan kung bakit maraming tao ang natatakot sa langis ng niyog ay dahil nakasanayan nilang magpahid ng napakarami o magpahid sa tuyong balat. Samantala, sa hydrolock, ang langis ng niyog ay nagsisilbing manipis na layer ng lock na nagpapanatili ng mahalagang dami ng tubig na nasipsip ng balat pagkatapos maligo. Ngunit mga minamahal kong taga-subaybay, ang kagandahan ng pamamaraang ito ay hindi lamang nagtatapos sa malambot at makinis na balat. Kapag ipinahid ang langis ng niyog sa mainit pa ring katawan, ang natural na amoy ng niyog ay dahan-dahang kumakalat. Ito ay isang matamis at mainit na amoy na napakalapit sa pakiramdam ng seguridad. Sa aromatherapy,
Ang ganitong uri ng amoy ay nakakatulong na pakalmahin ang nervous system, bawasan ang stress, at ilagay ang katawan sa isang malalim na estado ng pagpapahinga. Maraming kababaihan ang nagsasabi na pagkatapos magpahid, gumaan ang pakiramdam nila at nakatulog sila ng mahimbing sa gabing iyon, parang galing lang sa spa. Bukod pa rito, para sa mga madalas magkaroon ng folliculitis, chicken skin, o bahagyang stretch marks, ang lauric acid sa langis ng niyog ay nakakatulong sa antibacterial at nagpapalambot ng stratum corneum na ginagawang mas makinis ang ibabaw ng balat sa paglipas ng panahon nang hindi nangangailangan ng matinding exfoliation. Sa pananaw ng Eastern medicine, ito ang tamang paraan ng pagpapalusog ng yin at pagpapanatili ng fluid. Sa modernong siyensiya naman, tinatawag itong pagbabawas ng transepidermal water loss, ang pangunahing salik para sa matagal na pagiging bata ng balat. Isang napakasimpleng paraan, napakatipid, ngunit kung gagawin ng tama, nakakatulong ito na gawing mas malambot, mas malusog, at mas mabagal ang pagtanda ng balat ng katawan kaysa sa pagpapahid lamang ng cream sa tuyong balat. At kapag ang balat ng buong katawan ay na-moisturize ng tama, magpapatuloy tayo sa ikalimang paraan, kung saan ang langis ng niyog ay nagpapakita ng epekto nito sa isang napaka-espesyal na bahagi ng balat na mas kailangan ng maingat na pangangalaga ng kababaihan habang tumatanda. Iyan ay ang pangangalaga sa sakong gamit ang occlusive therapy mula sa langis ng niyog. 5. Pangangalaga sa sakong. Gamit ang occlusive therapy mula sa langis ng niyog. Matapos ang mga nakikitang bahagi ng balat, pupunta tayo sa isang lugar na bihirang banggitin ngunit lihim na nagtitiis ng pinakamaraming pasakit para sa katawan ng isang babae sa buong buhay niya. Ang mga paa. Mga minamahal kong taga-subaybay. Mayroong isang katotohanan na bihirang mapansin ng sinuman. Handa tayong maglaan ng oras at pera para sa mukha, para sa buhok, para sa balat ng buong katawan. Ngunit madalas nating nakakalimutan ang mga sakong na araw-araw ay sumusuporta sa buong bigat ng katawan, nagtitiis ng friction, pagkatuyo at pagkalubha ng tahimik. Habang tumatanda, mas madaling maging makapal at magaspang ang mga sakong at magkaroon ng bitak. Hindi dahil sa hindi magandang pag-aalaga, kundi dahil halos walang natural na glandula ng langis ang bahaging ito ng balat. Hindi ito nilalabanan mula sa loob tulad ng balat ng mukha o kamay. Kapag matagal na kulang sa moisture, kailangan ng stratum corneum na kumapal upang protektahan ang sarili at pagkatapos ay magsisimulang pumutok, sumasakit at maraming tao ang tumatanggap na lamang nito bilang bahagi ng pagtanda. Ang panglimang paraan sa pagpapaganda gamit ang langis ng niyog ngayon ay nilikha upang ayusin ang nakalimutang bahagi ng balat na iyon. Sa modernong pangangalaga sa balat, ang pamamaraang ito ay may napakalinaw na pangalan. Occlusive therapy, o tinatawag din sa pamilyar na pangalan na sealing therapy, para sa pagpapanumbalik. Sa madaling salita, ayon sa channel na ito ay ang tamang pagpahid, pagtakip, upang bigyan ng panahon ang balat na ayusin ang sarili. Ang paggawa nito ay napakasimple, ngunit mangyaring huwag gawin ng basta-basta bago matulog. Kapag malinis at tuyo na ang mga paa, pahiran ng medyo makapal na layer ng langis ng niyog ang mga sakong, huwag magmadali. Gamitin ang dulo ng daliri upang dahan-dahang imasahe sa loob ng ilang minuto upang ang langis ng niyog ay magsimulang magpalambot sa tuyo at matigas na stratum corneum. At ito ang pinakamahalagang susi sa therapy na ito. Pagkatapos magpahid ng langis, isuot agad ang isang pares ng malinis na cotton socks at matulog. Ang medyas sa puntong ito ay hindi lamang upang mapanatili ang init. Lumilikha ito ng isang napakatalinong greenhouse effect. Nagpapanatili ng init, moisture, at pumipigil sa langis ng niyog na maalis sa pagkuskos o sumingaw. Dahil dito, may sapat na oras ang langis ng niyog upang sumipsip ng malalim, magpalambot, at muling buuin ang pinakamatigas na layer ng balat
nang walang anumang matinding paggalaw. Pagkagising sa umaga, marami ang namangha. Ang mga sakong ay hindi natuyo at magaspang, mas malambot at makinis ang balat, at mas malambot na parang seda. Hindi ito ang pekeng lambot, kundi ang lambot na may buhay. Ngunit mga minamahal kong taga-subaybay, ang benepisyo ng pamamaraang ito ay hindi lamang nagtatapos sa pagpapalambot ng balat. Ang mga sakong at sa pagitan ng mga daliri ay madaling kapitan ng fungal infections, pangangati, at masamang amoy, isang sensitibong problema na nahihiyang banggitin ng marami. Ang langis ng niyog na may lauric acid ay isang napakalakas na natural na antibacterial at antifungal agent. Ang pagsok ng langis ng niyog magdamag ay hindi lamang pangangalaga sa balat kundi isang paraan din ng paglilinis at pagpuksa ng bakterya sa mga paa. Pagkatapos ng ilang panahon, napansin ng marami na ang mga paa ay hindi lamang mas malambot kundi mas tuyo, malinis, at halos wala ng masamang amoy. Sa siyentipikong pananaw, ito ay isang proactive na mekanismo ng moisture lock. Kapag ang moisture ay pinananatiling stable sa loob ng maraming oras, ang mga selula ng balat ay may pagkakataong ayusin ang kanilang sarili. Ang lumang stratum corneum ay unti-unting nalalagas ng natural, ng walang paggagasgas, o matinding pag-exfoliate mga bagay na madaling makasira sa balat. Kung titingnan naman sa pananaw ng Eastern medicine, ang mga paa ay ang lugar kung saan nagtatagpo ang maraming mahahalagang meridian, lalo na ang nauugnay sa bato, ang ugat ng sigla at tibay. Ang tuyo at bitak na sakong, sa pananaw na ito, ay hindi lamang problema sa balat kundi tanda rin ng pagbaba ng fluid. Ang pag-moisturize at pagpainit ng mga paa bago matulog ay nakakatulong sa katawan na makapagpahinga ng malalim at mas maayos ang daloy ng ki at dugo. Maraming kababaihan ang nagsasabi na pagkatapos ng ilang panahon ng pagpapanatili ng ugaling ito, hindi lamang ang kanilang mga sakong ang lumambot, kundi ang kanilang tulog din ay naging mas malalim at gumaan ang kanilang pakiramdam. Hindi ito nagkataon. Kapag ang mga paa ay inalagaan, ang buong katawan ay nakakapagpahinga. Gayunpaman, nais kong paalalahanan kayo ng isang napakahalagang tala tungkol sa kaligtasan. Ang langis ng niyog ay medyo madulas. Pagkatapos magpahid, dapat kayong umupo ng tahimik sa kama at isuot agad ang medyas, iwasan ang paglalakad. Kung kailangan ninyong gumising sa gabi para umihi, lumakad ng dahan-dahan at maingat, lalo na sa mga matatanda, upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagkadulas. Ang therapy na ito ay hindi magarbo, ngunit ito ay isang napakabait na pasasalamat sa mga paa na nagbuhat sa atin sa buong buhay natin. At kapag nagsimula kayong yumuko upang alagaan ang mga bahagi ng balat na bihirang nakikita tulad nito, hindi lamang ito pagpapaganda. Ito ay isang paraan upang mahalin ang inyong katawan ng mas buo. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa ika-6 na paraan kung saan ang langis ng niyog ay patuloy na nagpapakita ng papel nito sa pag-aalaga ng isang napakaliit na detalye ngunit may malaking epekto sa aura at edad ng isang babae. 6. Pag-aalaga sa pilikmata at labi gamit ang langis ng niyog. Ngayon, inaanyayahan ko kayong sumama sa ika-6 na paraan sa ating holistic na paglalakbay sa kagandahan na mayroon lamang langis ng niyog, ang pangangalaga sa pilikmata at labi. Mayroong isang napakagandang katotohanan na madalas na pinapaalala sa isa't isa ng mga artista. Ang isang malaking painting ay hindi natutukoy ng malaking bahagi ng kulay kundi ng pinakamaliit na detalye. Isang maling pagguhit lamang, isang hindi gaanong pinuna-highlight, at ang buong kabuuan ay mawawalan ng karakter. Ganoon din sa kagandahan ng isang babae. Minsan, hindi ang balat, hindi ang mga linya ng mukha, kundi ang mga pilikmata at labi, dalawang napakaliit na detalye, ang siyang nagpapanatili ng karisma at kabataan sa pinakamatagal. Ang ika-6 na paraan ngayon ay hindi nagsasalita tungkol sa malaking pagbabago, hindi nangangako ng instant na pagpapabata. Nagsasalita ito tungkol sa pagiging detalyado
tungkol sa kung paano natin ginagamot ang pinakamaliit na bahagi ng mukha, kung saan madalas na nakakalimutan ng mga pampaganda ngunit ang panahon ay hindi nagpapatawad. Una, ang mga mata. Maraming tao ang nag-iisip na ang maiikli at manipis na pilikmata ay dahil sa genetika na ipinanganak na silang ganoon. Ngunit sa katotohanan, sa maraming kaso, ang problema ay hindi nasa gene, kundi sa follicle ng pilikmata na kulang sa sustansya. Ang pilikmata ay isang manipis na buhok na may maikling buhay. Kung hindi ito regular na pinakakain, ang hibla ng pilikmata ay mababali sa gitna. Ang langis ng nyog dito ay hindi naglalaro ng papel ng instant na pagpapaganda kundi naglalaro ng papel ng tahimik na pagpapakain. Bawat gabi pagkatapos maghugas ng mukha, kailangan lang gamitin ang isang malinis na cotton swab, lagyan ng napakaliit na dami ng langis ng niyog, at dahan-dahang pahiran malapit sa ugat ng pilikmata tulad ng isang napakalambot na haplos. Hindi kailangan ng marami, hindi kailangan ng makapal. Kailangan lang ng regular at pasensya. Ang mga fatty acid at natural na sustansya sa langis ng nyog ay nakakatulong na patatagin ang follicle ng pilikmata, gawing mas matibay ang hibla ng pilikmata, at bawasan ang pagkasira. Kapag pinahaba ang buhay ng hibla ng pilikmata, ang mga pilikmata ay magiging mas makapal at mas makintab sa isang napakanatural na paraan nang walang sapilitang interbensyon. Pagkatapos ay ang mga labi, isang napaka-espesyal na bahagi ng balat ngunit madalas na binabalewala. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng balat ng labi kumpara sa balat ng mukha ay ang labi ay ganap na walang oil glands. Ibig sabihin, hindi kayang maglabas ng sariling langis ang labi para mag-moisturize. Malamig na hangin, aircon, matte lipstick, edad lahat ay madaling makatanggal ng lambot ng labi. Kaya, ang tuyo, bitak, at madilim na labi ay hindi dahil sa kaunting pag-inom ng tubig, kundi dahil kulang ang labi ng natural na proteksiyon na layer. Ang pagpahid ng langis ng nyog sa labi bawat gabi ay ang paraan natin upang mabayaran ang hindi ibinigay ng kalikasan sa bahaging ito ng balat. Isang manipis na layer ng langis ang nagsisilbing natural na lipid barrier na nagpoprotekta sa labi sa buong gabi. Kinaumagahan, kailangan lang gamitin ang malambot na tela na binasa ng mainit na tubig at dahan-dahang punasan. Ang patay na balat ay aalis ng malumanay. Babalik ang malambot, mapula, at matambok na labi nang hindi umaasa sa mamahaling lip balm. Sa siyentipikong pananaw, ito ay isang banayad na mekanismo ng moisture lock, sapat lamang upang mag-regenerate ang balat nang hindi nagiging barado o umaasa ang labi. Sa pananaw naman ng Eastern medicine, ang labi ay ang gateway ng spleen. Ang pilikmata ay ang labis na dugo. Kapag sariwa at malusog ang dalawang maliit na detalyeng ito ay tanda na ang ki at dugo sa loob ay gumagana ng maayos. Kaya, ang pangangalaga sa pilikmata at labi ay hindi lamang pagpapaganda sa panlabas, kundi isang napakasarap na paraan din upang makinig sa panloob na kalagayan ng katawan. Maraming tao ang nakakaunawa lamang sa halaga ng pamamaraang ito pagkatapos ng ilang linggo. Walang malaking pagbabago, walang instant na wow na pakiramdam. Ngunit bigla na lang, isang araw, tiningnan nila ang salamin at nakita na ang kanilang mukha ay mas may buhay. Ang tingin ay mas malambot, ang ngiti ay mas natural. Iyan ang kagandahan na nagmumula sa matibay na pangangalaga, nang walang pagmamadali, nang walang pamimilit, at mga minamahal kong taga-subaybay, narating na natin ang 6 na hakbang mula sa paglilinis, pag-angat ng balat, pangangalaga ng buhok, pagpapalusog ng balat ng katawan, hanggang sa pinakamaliit na detalye sa mukha. Tila sapat na, ngunit mayroon pa ring huling piraso na inilaan ang channel na ito, ang pinakamahalagang piraso upang tapusin ang paglalakbay na ito. Isang paraan na maaaring magulat o mag-alinlangan ang marami. Dahil sa pagkakataong ito, hindi tayo magpapahid, hindi maglalagay ng epekto mula sa labas. Sa pagkakataong ito, ipapasok natin ang liquid gold sa loob upang pakainin ang kagandahan
mula sa ugat ng buhay. 7. Pag-inom ng langis ng niyog para sa panloob na kagandahan. At mga minamahal kong taga-subaybay, matapos dumaan sa 6 na paraan ng panlabas na pangangalaga mula sa balat, buhok, hanggang sa pinakamaliit na detalye tulad ng sakong, labi, at pilikmata narating na natin ang huling piraso, ang ika-7 paraan na nagtatapos sa buong paglalakbay na ito. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo magpapahid, maglalagay, o magmamasahe. Sa pagkakataong ito, papakainin natin ang katawan mula sa loob. At marahil, ang sasabihin ko ngayon ay magpapahinto sa inyo ng bahagya, ang pag-inom ng langis ng niyog. Sa pagdinig nito, tiyak na may kukulo ang kilay. Langis? Iniinom din ba? Nakakataba ba? Nakakasama ba sa atay? Ang mga tanong na iyan ay ganap na lehitimo at kung hindi naiintindihan ang esensya, tama lang na huwag itong inumin. Ngunit sa siyentipikong pananaw, ang langis ng niyog ay hindi tulad ng ordinaryong uri ng taba. Ang langis ng niyog ay naglalaman ng MCT, medium chain fatty acids. Ang uri ng taba na ito, kapag pumasok sa katawan, ay hindi umiikot upang mag-imbak ng taba, kundi mabilis na nililinaw ng atay sa malinis na enerhiya para sa utak at mga selula. Sa madaling salita, kung ang asukal ay nagbibigay sa inyo ng mabilis na enerhiya at pagkatapos ay bumabagsak, ang MCT ay nagbibigay sa inyo ng maayos, pare-pareho, at matibay na enerhiya ng walang bigat. Kapag ang katawan ay binigyan ng malinis na enerhiya, mas mahusay na mananatili ang moisture ng balat sa antas ng selula, mas mahusay na nalalabasan ang mga kasukasuan, at mas malinaw ang pag-iisip, ngunit mangyaring tandaan ang isang napakahalagang bagay. Hindi ito ang inumin ng marami, at lalong hindi dapat inumin araw-araw. Ang tamang paggamit at ang pinakamatalinong paraan ay ang mga sumusunod. Sa umaga, kailangan lang ng isang maliit na kutsarita ng langis ng niyog. Ilagay sa mainit na kape, mainit na herbal tea, o kung gusto nyo, maaari rin itong ihalo sa purong unsweetened cocoa upang maging isang napakadaling inumin na niyog cocoa. Ang purong cocoa ay mayaman sa polyphenols na panlaban sa oxidative stress. Kapag pinagsama sa langis ng niyog, ang inumin na ito ay nakakatulong sa anti-aging at nagpapakain sa utak at balat mula sa loob. Kung narinig na ninyo ang aking dating video tungkol sa anti-aging drink na may unsweetened cocoa, maaari ninyong agad na ilapat ang tip na ito. Kung hindi pa ninyo narinig, maaari ninyo itong hanapin sa aking channel upang mas maunawaan at magamit ng tama. Tungkol sa dalas ng paggamit, mangyaring tandaan ang prinsipyo ng dahan-dahan at sigurado. 2 hanggang 3 beses lang sa isang linggo ay sapat na. Halimbawa, 1 beses bawat ibang araw, hindi kailangan araw-araw. At kailangan ko ring sabihin ng malinaw upang mapanatili ang pagiging patas. Ang langis ng niyog ay napakabuti, ngunit hindi lahat ay hiyang dito. Kung mayroon kayong kasaysayan ng mataas na kolesterol, mahinang digestive system, magsimula sa pinakamababang dosis o kumonsulta sa doktor. Walang kagandahan ang dapat ipagpalit sa kawalang katiyakan sa katawan. At sa diwaring iyon, nais kong ulitin ng maikli, ang langis ng niyog ay may medyo mataas na comedogenic rating. Napakahiyang nito sa tuyong balat, tumatandang balat, at balat na kulang sa langis. Ngunit sa mga kababaihan na may mamantika na balat, malalaking butas o madaling magka-pimples, ang pag-iiwan ng langis ng niyog sa balat ng masyadong matagal, lalo na magdamag, ay maaaring hindi angkop. Kaya, ang mga taong may mamantika na balat ay maiiwan ba sa paglalakbay na ito ng minimalistang kagandahan? Ang sagot ay hindi. Ang kalikasan ay laging may matalinong kapalit. Kung ang inyong balat sa mukha ay madaling magka-pimples, maaari ninyong palitan ang langis ng niyog ng jojoba oil. Ang langis na ito ay may istruktura na halos kapareho ng natural na sebum ng balat ng tao, magaan, madaling sumipsip, at halos hindi nagdudulot ng pagbara. Kung inaalagaan ninyo ang inyong katawan ngunit hindi gusto ang amoy ng niyog,
Maaari ninyong piliin ang olive oil o almond oil. Katumbas ang epekto ng moisturizing, ngunit neutral at mas kaaya-aya ang amoy. Ang pinakamahalagang bagay na nais kong ipahiwatig dito ay hindi na kailangan ninyong gumamit ng langis ng niyog, kundi makinig sa inyong balat. Piliin ang tamang kasama na angkop sa inyong katawan. Iyan ang tunay na karunungan. Kung pagkatapos ng video na ito ay hindi ninyo matandaan ang lahat ng 7 paraan, ayos lang. Tandaan lamang ang isang bagay. Ang pagpapaganda ay hindi ang pagdaragdag ng maraming bagay, kundi ang sapat na pag-unawa upang bawasan ang paggawa ng mali sa inyong katawan. Umaasa ako na ang mga pagbabahagi ngayon ay makapagtanim sa inyong puso ng isang maliit na binhi, isang pagnanais na mamuhay ng mas simple, alagaan ang sarili ng may kaalaman, at tratuhin ang sarili ng may mas maraming pagmamahal. Kung ang video na ito ay nakaantig sa inyo, mangyaring ibahagi ito sa mga kababaihan na pinahahalagahan ninyo. Dahil minsan, ang isang banayad na paalala sa tamang oras ay maaaring magpabago sa paraan ng pagtingin ng isang tao sa kanyang sarili. At kung nais ninyong patuloy na sumama sa mas malalim na pananaw, mas malusog na pamumuhay, mangyaring mag-subscribe sa aking channel. Hindi kami nangangako ng pagiging perpekto. Umaasa lang kami na makakasama kayo sa pagbagal ng kaunti, pagiging mas malalim ng kaunti, at pagiging mas panatag araw-araw. Nangangako lang kami ng isang bagay. Ang lahat ng ibibigay namin sa inyo ay maingat na sinuri, pinag-aralan, at isinasaalang-alang upang ang bawat minutong pakikinig ninyo ay isang minutong sulit. Maraming salamat po sa pananatili hanggang sa huling segundo. Magkita-kita po tayo sa susunod na paglalakbay sa mas maganda, mas malalim, at mas mapayapang buhay dito sa aking channel. Nawa ay lagi kayong maging maliwanag, hindi lang dahil sa kagandahan kundi dahil alam ninyo kung paano mamuhay ng naaayon sa inyong sarili. Paalam at hanggang sa muli.